kahayag. Bisan pa man sa mong kasinatian sa mga kapakyasan sa mga saad, mga lider nga naikalimot sa ilang ipanumpaan nga mga katungdanan, ug sa kakatilingban nga nasamdan sa kahakog sa uban, kami malaumon nga nagasangpit kanimo pag-usap, ay mo kaming iyahan ug pukawon sa makausap pa ang among mga tanggap. Ayo itugot nga madingla na usab kami sa kabantog o pagkainila o pagka makasilaw bahandi. Tudluy kami sa pagbuto, sumala sa kamatuoran, ug sa pagbutar uban ang kahadlok sa Dios ug siyang gugma alang sa katawhan. Sayon kami nga ikaw ang among paglaom, hustisya ug kalinaw. Tudloy biyahe kami nga makapili og mga lideres nga kanunay mapaubsanong kasing-kasing, mga pangulong nga adunay kamot nga andam pag-alagad ug mga magbalantay nga adunay mata nga makakita sa kahimtang sa mga ubos ug kabus. Inubanan sa panabang sa Espiritu Santo, ipasabot ug ipahinumdum kanamo nga ang pagbutar o sa sagrado nga responsibilidad ug ang among mga tingog mahinungdanong kaayo alang sa pagpauswag sa imong kingharian dinhi sa yuta. Among minahal nga Birhen sa Rosario nga matinabangon sa imong isig katawo, dada kami atubangan sa Dios ug tabangi kami sa pagpangalyupo aron sa umaabot nga eleksyon ang among pagpili mahimong pagpadayag sa among pagtuo gugma sa among nasod ug tinguha alang sa usa ka tawhanon ug Dios nun nga kalambuan. Kanimo Ginoo ang among boto mao ang among kaugmaon, among pagtuo ug among kinabuhi. Amen. Palihog manito. Karon akong gidapit ang mga inahan diya na sa pagduko alang na sa linain nga panalangin. Mahigugmaong Diyos, sama nga ang mga inahan, nagahatag sa kinabuhi, ug nagmatuto sa iyong mga anak, ikaw nagabantay sa imong simbahan. Panalangini, kining mga babay, nga unta, madig-on sila isip mga Kristohanong inahan. Itugot, nga musilaw sila ang ilang panig-ingnan sa pagtuo o paghigugma. Himuang nga kami, nga ilang mga anak sa kanunay, magpasidungog kanila, uban sa diwa, sa timos, nga pagtahon. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. O manalangin kaninyo ang Diyos nga magkagagahos sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahala natong santos nga misa, tungpuyan, ipaambit ang gumag kalinaw ni Kristo. Happy Mother's Day! Sa nagkalabuhay ko sa katapna o kapin, inyong nabati ang santos nga misa, kananukad live diri sa Holy Rosary Cathedral ning Tagbayan. O kiniganto sa pagsatag sa Kapanbalay, pinagis kimanang sa DXDR, tatakar Amen Dipolo. Ang nagbisa karong buntaga, mga atong talahurong obispo, nga si Most Reverend Severo si Karimari Itidi. Ang atong kaban, si Special Events Team, Lopi Cantorias Jr., Michael John Burha. Sa Master Control, Jinging Magtayo, sa ngala ni Guillermo Ibol Rabulan, kini si Mario Lacaya Mingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, hangtod sa sunod na ngayon, may buntag sa tanan. Studio, take it away. Tatak RMN DXDR Tatak RMN Radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kasamang radio man, okay. Happy Lord's Day, Happy Mother's Day, okay. At may bago na tayong Santo Papa, Pope Leo XIV, mga kapatid at mga magulang. Okay. Tamang-tama sa ating gawing paksa ngayon. Dahil, okay, ang ating ebanghelyo sa Sunday o linggong ito nakatuon sa The Good Shepherd. Okay. Ang mabuting pastol o sa Bisaya pa, maayong magbalantay. Walang ibang tinukoy nito ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang mabuting pastol o mabuting magbalantay, the Good Shepherd. At sa ating paniwalang Katoliko, ang mabuting pastol na ito o the Good Shepherd, meron itong yung tinawag nating Vicar of Christ. Nasa ating paniniwala, ito ang Apostol Pedro. Siya ang Vicar of Christ na ayon sa Gawa 1:20 na kapag ang isang tungkulin mababakante, kapag ang isang office o tungkulin mabakante, may papalit o successor ito, mga kapatid at mga magulang. Tandaan ninyo, katulad sa tungkulin ni Apostol Judas nang nabakante ito, sinabi sa talatang ito, Gawa 1:20, kailangang may papalit nito. Dahil ang simbahan kasi o iglesia, kaharian ito ni Kristo. At kapag sinabing kaharian, meron itong mga yung namamahala. Ang pinaka namamahala nito, yung dinawag nating hari o king. Walang iba ang tinukoy nito. Ang king o hari sa kaharian nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. At pag sinabing hari, talagang maisip din natin, sino kaya ang reyna nito? Sino kaya ang queen nito? Sino kaya ang reyna o queen sa Ingles? Dahil kapag ang pag-usapan ay kaharian o kingdom, hindi mabura sa ating isipan na ang isang kaharian may hari o king. Diba, mga kapatid at mga magulang? At kapag may king ang isang kaharian, meron namang queen. Queen Mother. Sino ba ang tinukoy nito? Ito ang ating modelo sa mga mother o sa mga ina. Sino ba ang ating modelo sa mga ina? Wala pong iba. Si Mother Mary. Mahal na Inang Maria ang modelo sa lahat ng mga ina o mother. Kaya masabi kong ang ganda sa ating paniniwalang Katoliko. Ito ang tinawag nating the beauty of the Catholic faith. Ang ganda sa ating paniniwala dahil kumpleto ang ating paniniwala. Meron tayong hari,
si Jesucristo, at meron tayong Reyna, ang mahal na Maria. Sa ibang paniniwala, meron silang king, pero wala silang kinikilalang Reyna o Queen. Kaya ang masabi natin, kulang ang kanilang kaharian. Dahil may king sila, may hari sila, pero wala silang Reyna. Wala silang Queen Mother. Mga kapatid at mga magulang. Kaya, ang ganda sa ating pananampalatayang Katoliko dahil kumpleto ang kaharian natin. Dahil meron tayong Reyna, meron tayong Queen. Ito ang mahal na ina natin. Mahal na Maria, no? Mga kapatid at mga magulang. Siya ang modelo sa ating mga ina, sa ating mga ina. Ating ginugunita o sinicelebrate natin ang Mother's Day, at si Mary ang tinawag nating Queen Mother. So, ibig sabihin, makaisip tayo, bakit may mga kapatid tayong humiwalay sa kaharian o simbahan na ito? No? Na ang kaharian ito ay kompleto. No? Merong hari, si Jesucristo, meron ding Reyna o Queen, si mahal na Maria. No? Mga kapatid at mga magulang. Pero baka itanong ninyo mga kapatid at mga magulang, meron bang ina na siya ang tawaging queen, na ang hari naman natin si Jesucristo? At alam naman natin na si Jesucristo ay anak lang ni Maria. Paano natin masabi na ang kanyang ina ay ang queen? Diba? Yun ang tanong. Sa mga hindi pa nakakaalam kung bakit ang naging queen o reyna yung ina, hindi yung asawa ng king. Diba? Diba sa isang kaharian kasi, yung hari, ang queen niya, yung asawa niya. Pero bakit sa aral Katoliko, sa paniniwalang Katoliko, ang reyna o queen yung ina ng hari? Diba mga kapatid at mga magulang? Baka itanong ninyo iyan. Ako din, ganun din ang tanong ko noon, no? Nang hindi ko pa alam, no? Ang buong history ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Now, ating malaman ito kung ano ang paliwanag Katoliko, kung ating alamin o aralin ang buong history ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, alamin natin ang background ng Old Testament o yung matandang tipan. Kung meron bang nilalatag ang Old Testament na ang isang reyna hindi yung asawa ng hari. Ang reyna o queen yung ina ng hari. Now, wala akong dalang kodigo o reference na aking hinaharap ngayon dito, no? Wala akong reference, hindi naman ako nakamemorize, no, sa mga talata ng Biblia kung saan ito mababasa. Pero gusto kong ipaalam sa inyo na meron tayong mga Catholic websites, no, sa internet, no, sa social media, no. Hanapin ninyo, no. Pwede ninyong i-search ito sa Google, no. Pwede ninyong i-search ang Queen Mother. Tapos kahit na lagyan ninyo ng sa huli, lagyan ninyo ng Catholic teachings. Catholic teachings about the Queen Mother Mary. At hanapin ninyo kung saan ito nilalatag.
Saan ito ini-explain o pinapaliwanag kung bakit ang naging reyna o queen ay yung ina, hindi ang asawa ng hari. Wala namang asawa si Kristo kasi. Diba? Single kasi ang Panginoong Jesucristo. Hindi po nag-aasawa ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, yon ang isa sa clue ko sa inyo. Wala namang asawa ang hari na Panginoong Jesucristo. Kaya, ang queen, yung ina niya. Pero hindi lang yan ang dapat ninyong alamin, no? Dahil meron itong premise o example sa Biblia na hindi ko lang na-memorize. Hindi naman ako nagdala ng code, no? Hindi ko naman kasi inisip sa bahay na papunta ako sa programa dito sa istasyon na ito ang gawin kong topiko. Okay, marami kasi akong ginagawa, marami akong iniisip, kaya hindi ko hinahanda ang sasabihin ko ngayon. Okay, now kung ano lang ang idikta ng Holy Spirit sa panahong ito, yun ang masabi ko. Kaya nga, hindi ako nakadala ng libro, hindi ako nakadala ng reference na gawin kong kodigo, mga kapatid at mamagulang. Pero alam ko na ito, no? Hindi lang ako naka-memorize sa mga talata ng Biblia kung saan ito mahanap. Na ang isang reyna o queen yung ina ng hari, hindi ang asawa ng hari. Now, meron akong libro na sinasuggest sa inyo na kapag makahanap kayo sa librong ito, i-recommend ko ito, no? Yung libro ni Tim Staples. Tim Staples, sino ba si Tim Staples? Isang dating Baptist, isang dating Assembly of God minister, no? Na na-convert sa Roman Catholic Church, no? Tim Staples. Pwede din mahanap ninyo ito sa Google. Okay. Tim Staples, no? Isang dating Baptist, isang dating Assembly of God minister na na-convert sa Katoliko. May libro siyang nalimbag na pinamagatang Behold Your Mother, no? Behold Your Mother. Sa librong ito, tinalakay niya ito. Saang mga bersikulo o saang mga talata ng Biblia sinabi na ang queen hindi yung asawa ng hari, kundi yung ina ng hari. Kaya nga, ito, no? Okay. Ating natalakay ito ngayon dahil naisip ko ngayon. Dahil sinicelebrate natin ang Mother's Day. At sino ba ang modelo sa ating mga ina? Si Maria, no? Ang reyna sa ating pananampalataya, no? Kaya nga, ang ganda ng pananampalatayang Katoliko, no? Beauty of the Catholic faith, no? Pero bakit maraming humiwalay? Ang ganda pa naman sa ating pananampalataya dahil hindi lang tayo binigyan ng hari, ang ating Panginoong Jesucristo, binigyan din tayo ng reyna, ang mahal na Maria. Pero ang ibang mga kapatid natin hindi naniniwala nito. So kapag naniniwala sila na ang simbahan o totoong iglesia, isang kaharian ng Diyos, bakit wala silang reyna? Wala silang reyna. Nasa isip ko kung bakit. Isabi ko sa inyo. Kasi, mali kasi ang kanilang basis tungkol sa paniniwala, no? Isa sa dahilan kung bakit ganon ang paniniwala nila kulang, wala silang reyna, dahil may paniwala kasi silang sa Latin tinawag na sola scriptura, no? Bible alone Christians kasi sila, hindi kasi sila naniniwala na may ibang mga katotohanan na hindi na nasulat letra por letra sa loob ng Biblia. Kapag wala sa Biblia, hindi sila maniwala.
dapat ang isang aral, lahat mababasa sa Biblia. Para bang sinabi nila na ang lahat ng katotohanan nasa Biblia. Ay aba, mga kapatid at mga magulang, nasabi na ito natin sa last program natin. Okay, illogical po ang paniniwalang ito. Bakit sabihin natin lahat ng katotohanan nasa Biblia? Matanong ko nga kayo, nasulat ba sa Biblia ang pitsa sa pagsimula o kailan na itatag ng Panginoong Jesucristo ang simbahan o iglesia? Meron bang mabasa sa Biblia na 33 AD o 30? Meron bang pitsa? At saka yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, nasulat ba sa Biblia ang pitsa? Kaya nga, yung iba, katulad sa mga kapatid nating saksi ni Jehovah, ayaw maniwala, no, sa ating Christmas na gugunitain natin December 25. Dahil wala naman daw sa Biblia, December 25, ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. No? Okay, ibig ba sabihin dahil wala sa Biblia ang petsa, sabihin na nating walang petsa na ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo? Illogical ang ganong paniniwala. O kung hindi December 25, anong pitsa? Wala naman silang may pakita. Wala naman silang masabi kung anong pitsa ang tama. Di ba? So, yun. Hindi lahat mabasa sa Biblia ng mga katotohanan. Katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Apostol Juan, hindi na nasulat sa Biblia. Hindi nga nasulat sa Biblia na nakapunta siya ng Roma. Merong bersikulo na pinahiwatig lang, pero walang litra por litrang mabasa na nakapunta si Pedro, Apostol Pedro ng Roma. No? Pero may isang talata na nagpahiwatig lang, implied. No? Hindi ko lang tatalakayin yan dahil hindi yan ang paksa natin, mga kapatid at mga magulang. So, yun. Ang ganda sa ating pananampalatayang Katoliko dahil kompleto ang kaharian natin. No? Hindi lang tayo merong hari, meron tayong queen. Meron tayong queen mother ang hindi pinaniniwalaan ng mga kapatid nating humiwalay na sa atin. No? Dahil nadaya kasi sila sa paniwalang Bible alone. Na kapag hindi mahanap ang letra sa loob ng Biblia, huwag na itong paniwalaan. Di ba? So, ito ay illogical at salungat pa sa aral ng Biblia dahil sa Daniel 12:4 mismo, pinahiwatig ng ang kaalaman, lalago ito. Knowledge shall increase. So, hindi ito na reveal lahat ng Panginoon sa isang panahon lang, no? Lalago ito, ibig sabihin mag-update, mag-improve. Hindi ka agad-agad bright na ang isang bata, di ba? Daraan pa ang ilang mga panahon, no? Na mag-study siya, mag-aaral siya, at paglaki niya, saka pa natin masabi na ang dami na niyang alam. Diba? Hindi masabi natin nang nag-edad pa siya ng 5, bright ka agad. Okay. Alam na niya lahat. Hindi ganon, mga kapatid at mga magulang. Dahil ang pag-reveal kasi ng Panginoon, unti-unti niyang nire-reveal ang mga katotohanan. Hindi natin masabi na sa Old Testament nalatag na lahat ng Panginoon o na-reveal na lahat ng Panginoon ang lahat ng katotohanan. Hindi po, mga kapatid at mga magulang. No? Sa ating nalaman sa Christianity, ang fullness of the truth, malalaman lang natin na ang buong katotohanan pagdating ng Panginoong Jesucristo. At kahit na sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, unti-unti pa nating inaalam ang mga turo nila. Turo niya, mga kapatid at mga magulang. At saka may sinabi siya sa kaniyang iglesia na kung anuman ang ipagbawal at ipahintulot ninyo, ipagbawal at ipahintulot din ito sa langit. Ibig sabihin, ito ay nagpapahiwatig na kung may gawing disiplina, bagong disiplina o bagong mga debosyon ang simbahan, aprobado ito ng langit.
kapag wala na sa Biblia, hindi mo ito paniwalaan, maging kulang ang paniwala mo, mga kapatid at magulang. Kagaya sa mga pista natin, palagi itong nagdaragdag, no? Hindi, dahil kapag meron tayong bagong makanonized na saint, gawa naman natin ito ng pista. So, hindi ito nasulat sa Biblia. So, hindi ka sasama sa mga selebrasyong ito dahil nasa isip mo kasi, dapat nasa Biblia. So, hindi mo paniwalaan ng bagong mga debosyon dahil wala na sa Biblia. Na batay sa Biblia, dapat tanggapin din natin dahil pa siya ito ng tunay na simbahan na ina-approve ito ng Diyos. Base sa Mateo 18:18, wala na tayong oras. Meron pa sanang idagdag natin sa paksang ito, mga kapatid at mga magulang. So, sa susunod na lang ng pagkakataon, natalakayan natin ito. Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.